Yun nga, sobrang saya ko kasi nakapasa ako sa St. Luke's Medical Examination for K1 visa. So, nung appointment ko is April 3, last Wednesday. And thankful kasi walang problema. And pagka April 4, kinabukasan, nakuha ko na agad ito at saka itong envelope na ibibigay sa ating interview sa US Embassy Manila. First day, April 3, is pumunta ako doon. Maaga pa, diba? 1 p.m. Kahit 1 p.m. pa yung schedule time ko. Pero okay naman. Naghintay lang ng saglit. Tapos yun nga, doon sa reception muna, verification. At tapos, first step after verification, pupunta ka na doon sa 5th floor, magbabayad ng medical fee, which is 18,540. And mabilis lang din. Dun, kasi may guard naman dun sa cashier nag-a-assist. And then, proceed ka na. After mo magbayad, proceed ka na dun sa chest x-ray. Tapos, pagkatapos ng chest x-ray, papupuntahin ka dun sa blood extraction. Kukunan ka ng dugo para sa blood test. After blood test, pinapunta ako dun sa height and weight at saka para pa BP. Tapos nun, mag-BP, pinapunta ako dun sa eye test. Eye test naman. Papabasahin ka lang ng mga letter. Tapos, okay lahat. Walang problema. Mabilis lang. Sobra. And after eye test, hintay-hintay ulit. Natawagan yung pangalan mo kasi last step is yung physical assessment. Meron doktor doon. Papapasukin ka sa kwarto. Tapos, tatanungin ka ng mga questions about your health history, may mga prescription ka bang iniinom. Yan, tapos sobrang nice ng doctor, tsaka sweet. Tapos, yun, you just need to answer the doctor's questions truthfully, of course. That's it. And, pahubarin ka, titingnan lang yung katawan mo. And then, yun na, sasabihin ng doc na pwede ka na pumunta dun sa triage area, which is, hintay mo na naman tawagin yung pangalan mo. Tapos noon, pagka dun sa triage area, sinabihan ako na babalik na lang ako. No more procedures na balik ka na lang bukas for your x-ray result at para sa immunization mo. Yung bakunahan kasi tayo for USA requirement. Yun lang, sobrang saya ko kasi mabilis lang. And then, pagka April 4, pumunta ako doon. Pinapunta ako sa 2nd floor nung guard. Sabi niya, 2nd floor for immunization. Tapos, naghintay ako doon. Tapos, pagkatawag ng pangalan ko, pinapunta ako doon sa nurse. Sabi niya, immunization room. Tapos, ako lang mag-isa doon sa immunization room. Tapos, yung nurse. Tapos, binakunahan ako. 2 dito. 2 din dito. 4 lahat. But before niya ako binakunahan, pinabasaw niya muna ako ng mga, yung parang informations about the vaccination, ganon. Tapos may mga tinatanong din ng mga questions. Like, mabilis lang, pagkatapos na bakunahan, sinabi niya sa akin, wala na siyang binigay na papel. Sabi niya, punta ka na dun sa first ground floor, ma'am. Hintayin mo na lang dun sa releasing area yung result. Sabi ko, okay po. Tapos doon, pumunta ako sa ground floor ulit. And, hinintay ko yung result ko. Kasi ito na yon, binibigay sa akin. Tapos yung vaccination record din. Sobrang, yung, I don't know, but wala namang sigurong tips para hindi ma-sputum test. I think, kasi it's really, depends on your body or sa lungs mo. Kung meron ka talagang suspective bacteria and kung may makita sila. So, just hope na walang makita or wala talagang dormant sa lungs mo. So, sa lahat po ng magme-medical pa lang, good luck po sa lahat and have a great day. Thank you for watching.